Mayor, you are taking over as the president, acting president of PDP. What will happen and... Well, I will assume the position, of course, because there will be nobody left. So, I will take this opportunity. PDP Laban is open to all, not exclusively to politicians or people in high places. So, kung ordinaryo kang tao and you believe in making a greater country and you have aspirations to, join us in building a country, if you are for federalism, you are welcome to join. So, managhanta dire. Kung mas marami tayo, mas okay to. Are you saying... But I haven't talked to Robin Padilla yet. I do not know the details because this happened without me knowing. But it's okay. It's okay. Yeah. Wala nang problema with Senator Robin Padilla? I don't think so. We're very good friends. In fact, kung saan man siya, kung ano man desisyon niya sa kanyang politika, nandyan ako. Because 2016, magkasama kami sa Hong Kong and he supported the presidency of my father. So, I will always be loyal to Robin Padilla. And I will go wherever he goes and I will always support him. Mayor, going back to you've mentioned federalism. Can you say that the PDP is working on it? It's one of PDP's thrust actually, but not really that alone. But I'd like to give emphasis to this. Kasi ngayon, that is why all of this is happening. Kaya the national government has too much power because of too much centralization. That's why they have control of the police, di ba? Kahit ako dapat pumili ng city director, sila nag-aano kasi hawak na yung police. Yung presidente lang makakautos talaga ng chief PNP. Siya naglalagay. So, if we devolve the powers and functions of government down to the local government units, then I think we can govern ourselves better. Kaya nga, may problema tayo ngayon sa, I think, in how we view governance dahil dyan. Because malayo yung national government, it's in Malacanang. It's a 2-hour plane ride from Davao City. And I'm sure they do not know kung ano yung gusto talaga ng mga tao dito, ano talaga yung, what is the culture, and how we identify ourselves as Davaoenos. Hindi nila alam yan. So that's why they introduced candidates and they backed them heavily this recent elections, and yet they got wiped out sila. So that's why. So I think it would be good for the country so that, provinces and like us, like Davao City, can govern ourselves better. Mayor, sa recent results sa election, daghan nag-aay na lilipat sa PDP. So parang naabakay as president criteria kung kinsa possible na pwede nyo dawaton na mubalhin sa PDP in preparation para sa 2028 elections. Mubalhin sa PDP, you mean? From other party, Mayor, na like I said, PDP, I think, bisag janitor ka, pwede ka mo-apil ng PDP. Bisag pagbasurero ka, o bisag pagbilyonaryo ka. Ang core principle ng PDP is to gather everyone who wants, to transform the country. Not really in a revolutionary way, but, slightly revolutionary way. Kaya medyo, the system of government, gikan ba rin sa mga Amerikano, kaniadto pa kaayo. And I think it doesn't suit us anymore. Before, the Philippines, gamay pa kayong tao dire, the population mapatay na abot 100 million. Karon, kung naka-presidente ka and you're sitting in Malacanang, how will you know? Kung how life runs in the provinces, in the other cities, layo sa mga. It's just not applicable, to me at least, it's not applicable anymore. As early as now, Mayor, na pag-istoryahan na ba ninyo sa PDP ang
Wala pa, bago lang naging ko, wag yung kabalo lagi siya na. Pero dili na problema. I respect Robin Padilla's decision. I fully support him. Then I will assume the position as acting president of PDP Laban. No problem for me at all. We'll talk about it. I will give you updates maybe when I gather the members. So, is this the time that you are going to formally invite VP Sara to join PDP? I do not know. We're very different when it comes to, she's my sister, lahi na among pagkaigsuon niya, lahi ang politika gid sa mga kay say magbangga gid mi. So it's the same with as ako ang amakan, siya o any other else sa mga pamilya nga nas politika. So we have our own directions and platforms when it comes to politics. So I cannot hindi na ako gusto masumbagan ko. Ano sa imong plan, Mayor, to gather the PDP? Wala pa ako kabalo kay bago lang gyud kayo ni. Sayo recent lang kay ni siya nga development. Mayor, nagitugon si FPRD katong the last time nga nakita mo sa ICC detention. Sa Kani sa Davao City, na ba siya gitugon sa inyo? what lang daw mo? Muli ra daw to siya. Kumusta siya? Yung appearance, physically? Tanon ako, okay siya. Kay gusto siya maayo man. Ano ba nga? Murag better ang iyang. I think he's better. I truly believe he is better there. Ang diferensya lang, medyo nag-lose siya weight yun. Namayat yun siya, payat yun kayo? Or basi dugay lang ako sa nakita. Pero nabaguhan ko ba, ana. Pero mayat siya. Pero it could be a good thing nga namayat po siya. Kaya basig sa iyang edad, dili po, wala akong kabalo eh. I am not a doctor. Wala po eh, kanang mga recent mga assessment na nadunggan ako. But, kanang, when I talk to him, I think he's okay. Lingaw man, nalingaw sa kasturya. Gihagwa ko niya. Kibaw siyang nag-uol ko eh. Kibaw man siya nga preso siya. So, ako yung gihagwa. Sige pagkatawa, mora gyapon. Pero kung ikaw, sa kalugar, wakay kauban, di magigaganahan mo kaon, good. So, mo nang tanaw na ako nga, wakay gana mo kaon. Ano ba? So, mo siguro namayat, pero okay man siya. Okay man good. Kung sa'yo kasulti mo atong country nga willing kaayo siya dawaton for the interim release? Kung kinsa man itong nasod, thank you in advance for accepting my father. If ever that will happen. But still, kung wala man, since kung isugot na ka, I will not forget this. Positive daanin ko ang karon Mayor nga ma-approve yun sa paboranta sa kanino sa interim release sa ICC. Honestly, akong tanaw manggod, ang ICC dili kayo confident akong tanaw sa iya ha. Because ang katong extraordinary rendition nga nahitabo manggod kang PRRD, kadto pala manggodaan kuan na they should have sent him back here just to allow the process to take its course. And yet, gidawat nila dito sa ilang detention center. So, I have this suspicion nga ang ICC is a political tool. Kay, it was in a kanang layman's term, technically it was kidnapping that transpired dito sa sa Villamor Air Base. Subay pa ni Mayor ang One Sambayan na coalition against sila ani they warned the nation kung kinsa matong possible mudawat kay FPRD na this is betrayal of justice and so on and so forth. Kinsa man na sila? Kana nga group. Kisa ganina sila? Political organization, One Sambayan. Diri nas Pilipinas? Yes. Ngano, na sila nuclear warhead? Kung wala, hilom sila.
because they cannot threat any country if you do not have military power. So shut up, you idiots. Pati kini si Franz Castro and Attorney Colmenares, they're so against with kaning interim release request. Kontra sa politika, muna sila mga pulos. Ito banha lang. Nidaog na unta na si Franz Castro kung unsa pa na siya, hostilan mamina pamanmuan na niya noong unsam taon. Sa ganito, Oh yes. di na ko na kuan be. Nasa giingon nga katawanan kaayo. John Ray, di ayo si John Ray. Tama si John Ray, di ay na no ka. John Ray, ni nga na dagana ba ni mong hibaw anday? Iskot man gay. Ganang okay, sagdi lang ana mo gina sila. And Mayor, nitubag na si General Torre katong iyahang pagka-PNP chief and his promotion was not based on merit according sa imong ginirasbak siya sa imuha, and then basin nakalimot daw ka nga ang first PNP chief under FPRD's administration is Senator Bato nga from 1-star jumping to the 4-star general. Kung sa imong tubag pud sa iya. Gi kumpara po niya no, yung kaugalingon. Okay, dili Pwede nga mali ko nga siya 2-star ni ambag, 1-star ni ambag, basta kay ni ambag. So while he compares himself to Bato, let me just point out the difference. Si Bato, kung ni ambag man siya og promotion, it is because it was to fight drugs and criminality. Si Torre ni ambag sa position because he is there to persecute those who are against drugs and criminality. So what does that say about this administration? Kulang na lang inon nimo, you are promoting drugs and criminality and you are grooming pushers and narco politicians. So, sa to? Back to you. Yeah. And i-call out po dahil Pamati, pag ginigungguyan eh. Ano? i-call out mo ni Yusek Castro for sharing AI also, kamo ni Senator Bato. Mati ko kabalo, unya karon. Tama mo to giingon ni Bato. Regardless kung AI to or dili, na nag-reflect man ang sentiment sa mga tao ato. So that's why na ay engagement. O ba na nila nakunaan? Akala ko ba matalino itong si Franz Castro? Claire Castro. So, you know, like it's a post, real or not, it got engagement. Now, it reflects the sentiment of the people. Diba? So, let's put it this way. Kung may AI diha na content and doesn't matter to anyone, then it will not gain any traction. The point is it gained traction and people want to share this and show it to other people because it is the sentiment of the people. Ano naman na? Ano patason man na to storya, ng AI lang. And I'm sure kung namay mo gamit og ingana nakabuang kamo to. Mayor, balik ko kay Marantan, Mayor kanila. Kay how do you see sa imong sayahang pag-exit and usa tong expectation sa mupuli? Chaos all over again. I'm sure they will not stop. Ana ba? Kay okay raman anad na ko. Oh no. I'm used to it already. They will pareha na ron itubag na po ito maghimo na po na sila problema sagdi lang pero naay katapusan gyud ang tanan maura gyud na bisa pag maybe in the next 2 years 3 years more than that naagya po katapusan ang tanan nya kita mga Dabawenyo, we are known to be very resilient nata sa region nga historically unstable. There is imminent threat outside of our territory, terrorism and all of that. But we managed to build a city that everyone's comfortable and happily living in it. So, gamay ra kayo na sila kumpara sa atong giagian. So ano yung warning mo sa mga Dabawenyo, Mayor?
Warning? Warning, because sabi mo nga, is chaos yung... Just be vigilant. I think we just have to stay united. I just stay vigilant and do not allow injustices to hayaan nyo na mangyari. We have to fight back. Kailangan natin magsalita because we have the freedom of speech. And we will tell our fellow Filipino countrymen of what is happening here in Davao City. Mayor, dili sa local, for the next 3 years, sa atong mga padayon nga programs, labi na katong bus at hindi palit mayor, daghan ang nag-sign nagkulap. So, natay So karon maayo kay gipangutana na nimo kay naakoy kanang na-rift karon manggod sa business community pero wala man kay makita man nato sa election lagi nga kay kung ang boto sa ako aman og nako layo kaayon medyo natay problema dia. So I think okay ra sila sa kuha. Dili ko ingana ka pamati panagsalang pero I think okay ra sila kuha. Pero I just want to take this opportunity to explain to them kay nagstory tag bus karon manggod congested ang ato ang city. So sa mga developed countries manggod naagi na efficient na mass transportation system. So, in order for you to have this mass transportation system, you have to prepare the infrastructure. And along with that, there should be compliance sa private sector. Kanya karon ang kani magong mga bag-ong tukod. Let's not go into kani mga nanukod na kani adto pampanahon nga mga karaan yang gurin ana idugay na kay na sila dia. We will not tamper with that anymore. Pero karon manggod, we are very strict in terms of sa compliance sa pag-abot sa building permit nimo, occupancy permit nimo. It is to prepare Davao City for the mass transportation or the bus system. Yung ano man, ang usa ka tawo musakay na siya og bus, asa sa magbaktas. Kundi ka magbutang set bag asa imong pedestrian. So pabaktason nimo sa dalan. Kinsa gabaktas sa dalan? Mga estudyante, mga trabahante. Ang trabaho sa gobyerno, tagaan nimo komportable na kinabuhi tong mga workforce nimo because they are the ones who are kanang heavily contributing to the taxes. Kung imong i-cripple na imong mga trabahante, mga empleyado, walay maigo ang revenue nimo, unya ang taxes nga ginabayad mo, maigo imong ekonomiya. Unya dili lang kana ang utmost priority sa gobyerno is to give everyone a comfortable life. The quality of life must be kanang may pinaka top priority. So karon na kay bus system and yet wala kay pedestrian, asa mo naog ang tao. So kana tanan dili wala ko ga stricto lang ana because it's in the National Building Code. It's law that I am trying to implement. But is usay magud naanad na ta kani adto ba nga ingonan nga mo tukod kag building pero wala pa kay business permit. Asa man ta kalibutan nga nagapuyo ani. This is Davao City. I'm only trying to replicate what the two previous mayors of the city did, which was really be an effective executive in terms of implementing the law. And it is not for the benefit or the LGU. It is for everyone, for every single Davaoenyo. You have to understand that. It is for everyone and it is for our future. Para pag-abot sa panahon, dili guot atong syudad, plaster tanan, luag, makabaktas ang mga tao. Because eventually, kung gusto gyud nato, if we think of ourselves as a developed place or city, then we have to follow what developed countries have successfully done already. Ingana na siya.
na naman kay proof of concept, and those are the places that you go out. Yun mo, bakasyon ka, makita mo Singapore, Japan, Hong Kong, wherever. And yet karon dili ka gusto mo tuman og balaod, unya mo reklamo ka. So kay kinsa to sala? Dili ko pwede mo ingon imuha. Ato aning sala, because we are one and the same. We are all Davaoenos. So we should work for our future. Kung gusto na to plastaron na to mga kaugalingon, then mag-cooperate ta. Dili na ganang mo kano sa mo nakadungog diri nga nanulis ang gobyerno, wala mo gipatugod og building permit kay nangayog kwarta. That will never happen here. All I want from kaning mga tawhanan is compliance. It is for everyone. You're referring to what group, Mayor? Kaning mga sector? business sector nga nagapatukod og mga bag-ong building specifically. Mga bag-o, not the old ones. The old ones, they are okay. Because I cannot demolish them. I won't allow that po. Kinaan na diha. Mayor, kung andun pa sa dahig si... Mo man ang ginasulti ni Bernie Alag, maluoy, malulo ni mo buang nga ka. Are they complaining? Ay, naka-live data. So, Nag-complain sila, Mayor? Nag-complain ni mga bago nagatukod. hinay-hinay, naandad naman sila. Gusto lang ako masabtan nila ba nga, ginabuhat ko man ni para ginsaw mo ko ng hinambog diri. Ginabuhat ko ni para ni sa kaugmaon. Kay tanawa, ang gabaktas lagi di trabahante og mga estudyante. Unya maligsan na, kinabuhi ka usaran na mulabay. Nag-reach out sila, Mayor, itong mga dating kapatido ni Ambak sa Pikas after the election, sa'yo mga. Di na kumustorya na. Tama na to. Tama na gito. Di na kumustorya na. Scandal ni mo, Mayor, sa waste project, energy project. Kunsa to? WTE. Kana magod, that heavily relies on the effort of the national government. And DNR gid ang mukuha na. Pero mo lagi, balik ko na po nako with bus project, waste to energy, di na mahitabo kung walay support because it's too expensive. No LGU in the Philippines can afford that. Unless mo na mobalik ko federalism, siguro ang income instead of we getting maybe I don't know 30%, man siguro ta karon 20. Kung baliktaron na nimo we get 70, na 30 sa national, 70, I think we can afford that, but karon magsalig yun ta sa national government. So DENR and DOTR for the bus. What should be done, Mayor, kay since sige kag-push anang federalism, what should be done? Para na to materialize, o parang to I think it has to start with the legislative body, kanang Congress gid na. Pero dili na karon, it's just an idea, it's an ideology in fact. Not really an ideology, it's a system of government and we're trying to push. It's a movement. Mayor, kung nasa dahig pa si former president, so it's going to be Duterte leadership dito sa Davao City. Meron ka ng advice kay Rigo? Si Rigo, confident ko kay Rigo, kay nagkita ko nagdako so buutan bataan na kinanglan lang sa makat-on gyud unya he should learn kanang siguro at an accelerated pace kay kinanglan ang kabalo ko mga taga Davao demanding, so kinanglan kada adlaw gawas gyud ka diha tuon gyud ka storya gyud mga tawo mailan nimo kabalo gyud dapat kas mga problema. So nag-talk na mo, Mayor? Dili wala man pod kutayon na lang say pangutana sa ko. I can give him advice pero that is entirely up to him. I want him to be independent of kanang sa iyang trabaho because dili ni kanang gihatag man niya saya sa mga tao. So nara niya kung unsaon na niya pag-amping. Ana ra gyud na. Pero kung mga mangutana siya, nasa mga pangutana, may problema. Mayor, expectations sa impeachment trial ni VP? Ambot lang. Actually, kung siguro itong last minister, may labot good yun sa tinuod lang. Kaya, balik-balik anong 125 million nga confidential funds kuno nga tanan man ay confidential funds. Anong gina-single out man good. Yeah, wala na ba? Does it make sense anymore ba? Kaya ang presidente gani na 4 billion nga confidential funds. Yung anong storyaan man na to ng 125. Murag gabalik ganang sige na lang tuyoko ng storya, tuyoko na pod nila.
Pero ako lang, murag, tubagan na lang ng gaabi. Ana ba? Para napatay mas turyaan diri nga klaro ba? Pero politika na nila. Style na. Mayor, would you mind to clarify or answer during campaign? Sabi kasi nila, pag kayo manalo, pag Duterte ang manalo, walang budget pinibibigay ang national government. So unsa ang national tax allocation namo di nyo ihatag buang nimo. Natay kwarta to And before man gud na kuan, gi-decentralize ni PRD katong 2016 ang gobyerno. So kana ganing widely appropriated ang government, ang kwarta sa gobyerno. So dagang mga kuan, dagang mga provinces nga wa kay mataga dito ana. Mo na share ang Davao at that time. Karon nibalik lang ta sa usual nga centralized kaayo nya mga congressman rebusog. Mura man na. Gibalik naman na nila sa una kanang cronyism mo ng mga congressman ganahan kay na sila anang Marcos. Kasi Marcos ang style ana cronyism gyud. Ikaw kamoy bahala tanan sa ubos nako, busogon ta mo. Basta protektahin lang ko ninyo. Mo na kuha na sa key people. Mo na si kanang kay kinom do mo General Ver. Ang mao na story karon. Iro. Ana pag si John Vic Remulla nga kuan daw pitbull. Dili po siguro grabe bro John Vic mas bati pa diha. Tawanan mga tawhanan Napa ni Claire Castro nga moingon wala daw naminaw nako. At least naay tulo. Si John Vic, si Tory ug siya. So mangutang na ta diri so naman. Puta patay na pug kuan Message sa mga dabawan niya, Mayor. A message. Sa tanang mga Dabawenyo, salamat kayo sa inyong salig sa amuang pamilya, sa amuang partido. Salamat kaayo nga wala mo nituo sa politika nga ginapaagi lang sa kwarta. Nindot kaayo sa nga ehemplo para sa mga ubang lugar nga dili na nila i-tolerate ang mga politiko nga nagapamalit og boto pag-abot sa eleksyon. Kay mao ginang gadungag sa kapait ug sa kapobrehon sa atuang nasod. So kung malampasan nato na makabutang ta og mga politiko nga kinsa to nga nay kasing-kasing gyud og sincero nga minerbisos katawhan. Salamat kaayo ug mabuhay mong tanan and God bless you. Dakan kinig I love you sa imo. Sagdi na. Bahala gid mo. Mubalik pa ka sa dahig, Mayor? Ambot lang dili na ko siguro ako ang gina-imagine man good nga last na unta to nako because I want him here. So na ko nga nanon makauli na unta kong papa if dili man na sa katong lugar kung asa man sa nay mag-interim release dito na nako sa matuan kay layo kayo di makaya gyud. Hindi makaya. Salbahis gid ni mga buangan ni. Grabe gyud mo layo kaayo di ako igsuon pulihanay mi dito sila hanilet sila sus Ginoo ko. Ako dili ko pwede mo sighawa kay ako gabantay dire. So niingon ko nga exempted ko ana so okay ra pod. Iyon ito si Kong Pulong walay breakfast, walay lunch. Mayat si Pulong kagabi interview. Si adi lagi way kamo daw be. Ibutang ta mog detention yon. Di man mangaon. Ana mag-uol gyud ka. It's depressing. You know, it's depressing. So that's why we try to kanang make it happen na ay mo bisita siya kada adlaw gyud. Dili mo private sa mga information, Mayor? Like, private sa information sa as family member, like, asa ng country, i-inform mo, wala yung mga anak. Dili na ko pwede isulti og kabalo ko. Okay. Sensitive man gud kayo sa nga kuan. Ay, kailangan visa. Wala po ko Pero kabalo. Mayor, mas better ba nga i-redact lagi siya? Dili siya ipas sa public yun ang katong place kung ikaw. Dili, mas maayo og manghilom na lang ta diring tanan. Sige para kuan na. Di sensitive kuan sensitive matter say wala ta kabalo manggod kay unsa ang namo gyud strategy gid ng mga abogado. Bisag unsa ninyo na strategy. Nya, syempre kung ma-expose na, may bawaan sa pikas, Mas nakauli gid ana good. Last Father's Day, Mayor, nag-istorya. Nya nag-record lang mi og voice message mo gi-send dito sa iya. So wala man kayo. Sige mo kubikita, silingan mo mi atban balay. So sila siguro manang kuan kayo. Pero sige na lang. Alam na siya, Mayor, makatawag. Pwede na siya. Na Okay.
Di lang siya number. Pamilya lang po. Stick good. Stricto gyud po. No? Pero sige lang. Kita mga Bisaya naman tayo ginaingon ang gaba di magsaba. Ara na. Kasi gaba na yung namo ron. Sunod ilahan na pod. Ana na lang. Okay na ba? Mayor, Uy, di mo ka mundang mo eh. kasi magandang mayor. Oh. Ano siya? Wala siya natuan. Nagduda jud ko siya. Nagduda jud ko sa iyang pag-live. Murag na nasa naibutan mas magpas sa kay kuan. Wala kabalo. Wala lagi ko kabalo kung unsa na ila pero mo lagi na wala na tay kanang kuan ba kanang better expectations aning administration ba. Nana sila diri para guboton gyud ato lugar. Pero dili na ikasabot kabalon tanan taga Davao. Kadto sa bawah buhangin sa Emily Homes na nakuha ang drugs. To ka to. Ambot Ang lambot. mga labuhay niyo di man tuo. Di na dyan mo tuo ang mga labuhay niyo. Di mo siguro ano tagaan ta mong fair nga tubag ba. O kung siguro na kay administrasyon nga wala ginainitan ng usa ka lugar then probably makaingon ang mga tao nga tinuod gyud na kay kalit man nga naingon ana nga walay kanang underlying situation ba. Pero karon nga naa may administrasyon na buang. So, di ba? Mao na gyud mga taga Davao agit. Mura ko katong punsa pa mo ginito. Kisan pa mo tuog gyud ato. Tinuod lang. Nari ko 5-minute response na si Tori dito sa 3 minutes, 5 minutes, 4 minutes. Sige, 5 minutes ano na lang ba? Ano na lang? Katok, ginitohan na. ibang best Kaya ba, while that happens, nga ng 3 minutes nila, katong exact demonstration niya, so unsay nahitabo sa the rest of the Philippines? So wala, gineglekto niya, kaya nakafocus sa dito, buang yun, katok, nitawahan na ito. Ingnan ta mo lagi, ingnan ta mo tanging pag siguro mag-neuro na usab di nakapasar. Nanay problema sa utok yun. Kabalo ka pulis ka giskwela ka na nimo. Nga kana paunsa mo aresto og tao. Unya unsay balaod. Di ba? Apprehension para sa kana ICC. Wala na maganitay jurisdiction. Dito pa lang gani daan ingon na siya bawal man na, di man ako na pwede buhaton. Kay dili man ta under sa jurisdiction sa ICC. Unya if ever nato sa under jurisdiction sa ICC, gibutang na to tuon nagiagi na to der sa local courts. Wala na niya gisunutan, naagi kay problema sa utok yun. Yun siya gihilain ko yan. Yung Wala na siya. Isog ra man na kay nakatungtong og kuan ba, ana man na. Typical nga kuan. Iro gyud ba? Iro.